Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ Zebra, 7 letter T. Ronald Balbuena, WZ 7 letter T sa iyong thanks donation, sir. Maraming salamat always. At sa aking mga subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Isa rin general reading Kabayan Aris, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, energy rating tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Kung sino man siya, maaaring siyempre may mga taong hindi ka gusto, mga tao arrogante, ganyan, mga tao na kung ano yung masasabi sa'yo. Parang, di ba, parang ano yan, pangsabong. O baka naman kayo nagsasabong, di ba? O kaya may mga alaga kayong manok. Yan, may mga tao na galit o hindi ka gusto. Or may masasabi ganyan. O yan, dito nga forces working against you. Ayan na nga. Naglabasan na. Excitement. May mga excitement situation o makakaramdam ka na excitement. No? By September 2025. Merong November. Siguro, November is 11 minutes, 11 days, 11 months, 11 weeks, 11 months. Or by November. Pwede rin na November is merong kakakilala na birthday is November. Dito, siguro moody type or sana hindi kayo magkaroon ng sakit, ganyan, mga sipon, ubo, masamang pakiramdam, yan. Also, ito kasi ano to, parang moon or, sa tingin ko moon or sun, something. Siguro handin yung yun nga, moody and siguro may mga pag-iisip, no, sa nakikita ko dito. Pagbabago din to sa nakita ko. May mga situation na maaring magbago. Next, an emotionally secure, loving family is important to you. Sa ngayon, may mga tao na, syempre, handin yung very emotional when it comes sa'yo or ikaw ito, no? Handin yung gusto mong protektahan sila, gusto mong maging okay sila, or vice versa, gusto nila maging okay ka. Yun. Hindi yung pag-aaruga dito. Siyempre, hindi yung importante sa yung mga mahal mo sa buhay. Importante. Siyempre, isa rin yung family, no? Sa nakikita ko dito. Pwede rin na when it comes dito, may mga tao na maaring itinuring mo na dating kapamilya or close friend, ganyan. Pwedeng isa sila is ngayon ay medyo hindi nagiging maganda. Yung ugnayan nyo, dalawa, no? Or pwede rin naman na may mga lungkot or may mga sadness situation na pagdadaanan. And sa iba naman sa inyo, siguro na handito yung isa sila sa nakapagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at excitement or ano ba yun? Lakas ng loob para magpatuloy sa mga hamon ng buhay. Tingnan natin, iba pa? Parang ang dami naman nakuha ko pala. Ay, meron ka rin enemies ka nga. Andito rin siya, Taker, enemies are working against you. Ayan na. Naku, naglipa na. Naglipa na. Mag-ingat ka pa rin, syempre. May mga enemies, kumbaga may mga taong galit, ganyan. Andito sila, may ginagawa sila na hindi maganda. May gagawin silang hindi maganda. Ganyan. Baka yung isa rin yung sa ikasyak mo, no? Dito sa situation na yun. Feeling tied down or frustration, ako hindi yata maganda Hindi kaya nga natin ito dito. Ayan, may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng ganito o nakakaramdam ka na or mas lalo pa makakaramdam ka kasi nahandito to.
Pwede rin na itong mga ito is related sa family or isa din sila sa maaapektuhan, mga ganyang situation. Medyo hindi maganda, no? Yan, may mga frustration, feeling tired. Sana wag kang mawalan pa rin ng pag-asa, no? In any situation. Short journey. May mga short journey situation na magaganap. Pwedeng short journey excitement situation, pangsamantala lang yon, or pwede rin na itong sitwasyon na to kasi kaso mas marami sila, ha. Sana no, huwag naman to. O sana wag ito ikaw, no? Sana yung ito na lang ang short journey mo. Sana ito na lang yung short journey, no? Wag yung excitement. Sana yung excitement is mahaba or maganda forever. Kaso andito kasi siya, no? Sana mag-cross finger kayo na maging vice versa siya. Tingnan natin. Anong energy ni? Mayroon talagang no, may mga taong ayaw sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Andito yung mga sitwasyon na may mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos, no, Aris? Yan, nagkakaroon or magkakaroon ng mga conflict, disagreement, agreement, battle. Yan, andito sila. Energy ni Aris. September 2025. Ano po yun? Anong ibig sabihin? Okay, energy mo by this September, kahit na magkakaroon ka ng mga struggle in life, no, you try to make it balance yung situation mo sa nakikita ko dito, pero may mga sitwasyon daw na kailangan mong aksyonan o may mga sitwasyon na kailangan mong panindigan or you need to defend yourself. Ganun na nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, energy, ang nakikita ko dito kasi sana hindi kasi tumuloy sa fire, o sa water kasi, no, fire and water, sana hindi sa inyo yung energy na nakukuha ko. Pwede kasi na umabot ka in a time na lungkot or sadness yung situation mo, no. Kahit may mga lungkot o sadness kang mararamdaman, isa lang naman ang meaning ng sinabi ko, no, itatry mo pa rin na balansehin yun. So, nakikita ko sa iyo dito. Yun. Pero andito ka kasi sa no, kung alam mo sana sa tama ka, panindigan mo. Pero, kung alam mo na may something na kailangan i-change, syempre, this is the time na i-let go mo yun. This is the time to start a new beginning into your life, no? Any situation na nagkakaroon ng lungkot, sadness, or struggle into your life. Siguro this is the time to decide to start a new beginning into your life. Tatandaan mo, it's up to you to make it happen. Kailangan mo mag-trust ka more this time sa intuition mo, no? Kailangan mong mag-action. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng level up when it comes sa sarili mo in a good way. Yun ang nakikita ko sa dito. Kasi may mga darating ka pang mga challenge, lalo naglabasan sila, di ba? May mga darating mga challenge pa sa ngayon, sa nakikita ko dito, kasi may mga tao rin naman na mga galit or ayaw or magkakaroon. Kasi may mga tao na malalapit sa'yo or related maari ito or connected siya sa trabaho mo, pwede rin na karelasyon, na maaring hindi kayo magkaintindihan sa nakikita ko dito, or ikaw or siya, another message, ikaw or siya merong boundaries sa'yo, vice versa tayo. Yun ang energy mo dito. May mga actionan ka, siguro may mga i-create ka, may mga gusto kang umpisahan, pwedeng mag-adventure ka, pwedeng may mga level up situation or there's a breakthrough situation, may mga developing or may mga gusto mong i-develop, maaaring ganun sa iba. Sa iba dito, opportunity ito, no?
sa nakikita ko dito. Pwede rin na sa iba is there's a new passion na gagawin mo or new job or work man yan. O dito is iba is new connection when it comes sa trabaho mo. Pwedeng partnership, pwede rin na love life, no, sa iba sa inyo. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo siguro by September is magiging busy yung iba sa inyo dito. Anong parating? May mga umpisahan pala iba talaga. Parating, bakit po ano? Ano po yun? Uy, bakit ganun? Parating sa'yo, sadness. Ang dito ha, sasabihin ko lang nasa card. Parating sa'yo, there's a sadness situation. Ako nakikita dito. May sitwasyon sa buhay mo na magpo-focus ka dun sa painful na situation. And then, may mga unfulfilled situation, unfulfillment, may negativity. Yan, ibig sabihin is meron kang mga pangarap na pwedeng mag-shattered, pangarap na pwedeng ma-delay, mga pangarap na hindi mo pa makukuha by September, ganyan. May mga delay situation, may mga situation na biglang titigil, ganyan. May mga sitwasyon na biglang titigil, or ma-stuck ka, or being a stuck, ganyan. May mga sitwasyon na magkakaramdam ka ng dissatisfaction, or yung kawalan ng kasiyahan. Yan. And then, failure no? Failure kasi siya sa nakikita ko dito. Yun, siguro, sinasabi na rin sa'yo with come dito sa energy na to, na this is the time to take it action. No? Or try to make it balance in lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung kailangan mo ng support with someone, gawin mo kung kailangan. Also, parating sa'yo, frustration. Andito siya, enemies siguro dito dahil sa kanila, ganyan, may mga, or any situation sa buhay mo, may mga frustration situation, ako na nakikita sa'yo, you are feeling, may iba sa inyo is you are feeling trapped, feeling stuck, may mga situation na, sa iba sa inyo na, siguro may mga iisipin, sa iba ha, hindi naman lahat, siguro may mga iisipin kayo ng mga bagay-bagay, pwedeng project na malilito kayo, ganyan, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, hindi man siya project, yung mga action nyo, maaring ganun, pwedeng malito ka dun, mga any situation na pwede kang malito. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng nabubulol ako yun, self-imprisonment, and also may mga need to heal. No, by September, ang nakikita ko dito sa iyo. Sa iba sa inyo, ano kayo lack of direction, nagkakaroon ng self-limiting, sa iba dito. Kumbaga, hindi ko alam why, kung bakit nagkakaroon ka ng self-limiting na pwede mo namang aksyonan, pwede mo namang gawin, pwede mo namang desisyonan, pero medyo nagkakaroon ka ng self-limitation dito sa sitwasyon mo. May mga point ng buhay mo na you are sacrificing pointless, kumbaga rin sa iba, sa sinasabi dito. No? Yun ang nakikita ko dito. And then sana, syempre, hindi naman siguro kayo lahat, nakikita sa'yo, meron kang nakikitang doctor, hospital, pwedeng may mako-confine or pwedeng may mapaparalyze. Pwede rin na na magpapa-check up, ganyan, pwedeng ganun. Ano dapat iwasan? Ano dapat iwasan? Kumbaga meron kang ginagawa na walang kabuluhan. Ganyan.
merong ginagawa or maybe kung nag-overthinking ka, 'di ba? Parang nahirap na, wag ka na lang stuck ka kasi eh. You're being stuck. Ano dapat iwasan? Siguro dito sa time na kailangan ng peace and harmony. So dito. Dapat iwasan ni Aries. Kung ano man yung mga dreams na nagsha-shattered sa'yo or nagkakaroon ng delay, siguro wag ka na lang muna mag-focus doon, no? Mag-action ka rin. Bakit po ito ang dapat iwasan niya? Okay, dapat mong iwasan ma-imbalance. Dapat mong iwasan dito is ma-imbalance ka, no? Sa nakikita ko dito. And then, dapat mong iwasan may mga bagay ka raw na need to avoid ang sinasabi dito eh. Siguro need to avoid about something na kung nagtitingi kasi nandito rin si Ahas, kung nagtitingi ka about na gusto mong gumante, manghigante, galit, puot, gano'n. Siguro wag na lang, yun na lang iwasan mo kasi pwedeng hindi rin maging maganda. Kasi the more you think na pangit sa kapwa, di ba? Sa'yo magbubumirang yun. Yun, siguro kung ganun eh, i-bless mo na lang siya. And then kapag sabi nga ng tita ko, sabi niya, mas maganda daw na magsabi ng kalma ba, nakaaway ka, na bless these people, ganyan, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya tita, sabi ko, bakit ganun? Kasi galit ako, alam mo yung, hindi ko kayang gawin yun. Pero sabi niya sa akin kasi, the more daw na kasabihin natin yun, doon sa kapwa na kaaway natin, kasi isipin kasi ni angels mo na halimbawa pinuntahan niya yon yung tao na yon ay hindi siya karapat-dapat na i-bless kasi ganito yung ugali niya. Yung, imbis na yung blessing na ibibigay ko sa kanya, sa'yo ko na lang ibibigay. Ganun daw, para ibabak na lang niya yun. Parang, yun ang sabi ng tita ko. Pero sa tingin ko tama talaga siya. Yun. Yun ang sabi ng tita ko. Kaya, siguro iwasan mo yung maghigante o galit na sana. Alam mo ba, may nagawa siya sa'yo, ganyan. Mahirap man, kasi sagot ko talaga, ako prangka rin ako eh. Sagot ko, hindi ko kaya. Sana makaya ko, di ba? Yun. Yun. Pero, yun, iwasan mo yung maghigante. Iwasan mo yung, yung mga tao na unfair sa'yo. Yan, iwasan mo na lang yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng limitation sa sarili mo, mamanipulate ka ng sitwasyon, mag-ilusyon ka na mag-ilusyon, iwasan mo yung lokohin mo rin yung sarili mo or magpaloko, syempre mag-trust ka sa intuition mo, isa rin yun. Iwasan mo yung mga tao na kapag nakaharap ka, eh, okay sila, tapos pagtalikod mo, eh, parang iba na, di ba? Parang nililing lang ka na nila. Syempre, iwasan mo yung mga tao na matigas ang puso, o ikaw, pagiging matigas ang puso, or yung mga taong malulupit, or yung mga tao na, na want to compete sa'yo, siguro iwasan mo na lang yun. Kumbaga, lumayo ka na lang, or ilaya mo yung sarili mo, o ihiwalay mo yung sarili mo na lang sa kanila. No? Yun ang mga dapat mong iwasan. Dito sa nakikita ko dito. Use your wisdom. No? Use your wisdom to clarity and focus sa mga bagay na gusto mo propusan na lang. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love ni Aries? Always balance ha. Huwag kayo dyan sa ulo ni Mami. At palagi niyo pinupupo si Mami. Love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Bakit po ito ang love ni Aries? Please show me.
Anong ibig sabihin? Uy, love ni Aris. Oh my God, lalayo. Okay, sa iba sa inyo ay maaaring nagkaroon ng hiwalayan, ano? Teka lang, ayusin pa ako. Nagkaroon na ng hiwalayan. Ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo is nahandun pa rin siya sa sitwasyon na sobra siyang nai-stress at nahahatak ng relationship na ito. Naghihintay siya. May taong naghihintay, no? Naghihintay pa rin, isa sa inyo naghihintay pa rin. Nagkakaroon siya ng tupat. Hindi siya makapag-decide. They always thinking, kumbaga, nandun siya sa sitwasyon na ano yung gagawin ko, dapat pa ganito. Nagsisiyasat siya sa sarili niya o naghahanap siya ng katotohanan, anong dapat gawin, ganun, ganyan. No, sa nakikita ko dito. Gusto niya ng peace, gusto na niya new beginning sa'yo. And then, ang nakikita ko dito is gusto kanya kausapin eh. Gusto niya magkaroon ng stability sa'yo. Want niya ng peace sa'yo sa nakikita ko dito. No? Gusto niya ng union and open communication. Struggle siya, no? Naghihintay. So, kanyang kausapin. Itong tao na to is stuck. Yun ang nakikita ko or vice versa kayo. Kung kayo naman is single, no? Kung kayo is single, ang nakikita ko dito sa single universe. Sa single, actually ano kaya attractive ka? Aris, attractive ka. Kung tutuusin, marami nagkakagusto sa'yo. As in, marami nagkakagusto sa'yo. Or baka naman ikaw, ito, no? Marami ka nagugustuhan. O baliktad, di ba? O vice versa, baka ikaw to, yan. Attractive naman kayo sa nakikita ko dito. May parating dito. Ako nakikita sa iyo. Kung kayo naman is in relationship, andito yung ano okay ba kami? Hindi kayo okay sa nakikita ko dito. Isa sa inyo is nagkakaroon ng doubt. Pwede nagda-doubt siya sa feelings siya sa'yo or nagda-doubt ka sa kanya or siya sa feelings siya sa'yo or siya nagda-doubt siya sa'yo. Vice versa. May mga doubt. Andun yung mga sakit, pain, or emotional pain, no? May mga disappointment situation. Isa sa inyo, nag-isolate or handin yung umiiwas, pwedeng umiiwas ang isa sa inyo or may mga pag-iwas situation, pwede na mas gusto niyang mapag-isa sometimes or ikaw ito, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo patient sa nakikita ko to. Kahit na yung isa is nasasaktan, nag-aalala in this relationship. Mahal niya ba ako, ate? Ay, ganun. Teka lang. Mahal ka ba niya? Mahalaga ka sa kanya. Teka, yun ang sabi niya, mahalaga ka sa akin. Yun lang ang sabi niya. Mahalaga ka sa akin. Pero kasi puro money lumalabas sa kanya. Oh. Diba? I love you because of my needs. Yun, ang nakikita ko dito. Ate, anong needs? Pwedeng, ito. Money? Baka kailangan ka niya. Baka kailangan ka niya. Or pwede rin na kailangan ka niya kasi may gusto siyang paktakpan sa sarili niya. Ganyan. Or kailangan ka niya because of something. Hindi, yun lang Sorry ha, isipin nyo dito kung mahal ka niya. Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya ito sa'yo. Yun lang naman.
Tingnan natin ang iyong money. Anak, ano ba yun? Parang wala ka na kayong nakikita na handito si mami, yung mukha natatamaan ng buntot. Kamusta yung money ni Aris? Siyempre, nahandun yung mga dipon, talagang nahandun yung mga isa sa inyo hindi nakapagtutulog, isip ng isip dito sa situation. Baka iba sa inyo nagkakaroon ng pagsisisi or nag-aalala or yun. Di ba sumasakit ulo nyo? Money ni Aris. May mga worrying situation, stress, anxiety, depression. Ay, hindi pala ito. Feeling hopeless. Pera niya. Uy. Okay, when it comes sa pera mo. Wait natin, no? When it comes sa pera mo, sa nakikita ko dito, you try to make it balance. Handito yung pag-care when it comes sa pera mo, no? You're starting a new beginning ng pera. Ibig sabihin is magkakaroon siya ng kasaganaan or nahandoon niya may mga fortunate outcome situation when it comes to your money. No, ibig sabihin magiging maganda yung takbo ng money mo. Magiging maganda siguro after 2 months, 2 weeks, or by October, pwedeng ganun. Pwedeng 2 weeks, pwedeng 10, mga ganyan. Pero magiging maganda na yung takbo ng ano mo. Kasi andito na yung pag-aaruga or maaari nag-iipon na kayo o kaya need na. No? You try to make it balance ang pera mo this time. Sa nakikita ko dito, nandun din yung attraction. Kumbaga, nagkakaroon ka ng attraction or to attract money this time, Aris. Uy, congrats kasi gumaganda yung mo. Kasi nandito rin si King of Pentacles. Tapos andito rin si The Lovers. Tapos andito rin si Ten. Yes, there's a new renewal, Uy, may good news ka. Sabihin ko na. Ito maganda. Pagdating sa pera mo, magkakaroon ng renewal. May mga new idea, new opportunity is coming. May partnership nga, Baka magkakaroon ka ng partnership this time. Ibig sabihin, either may tutulungan ka, may tutulong sa'yo, or magkakaroon ng pagtutulungan related to a money. Pwedeng ka-business mo siya or connected siya when it comes to a money situation. So nakita ko, may good news, happy, fulfillment, may achievement situation, siguro by the next month din or after a month, 1 month, ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon na ng growth sa iba sa inyo. There's a victory and success. Kumbaga this September is medyo may konting magandang mangyayari sa'yo kasi unti-unti nang aayon sa'yo si universe. No? Pero, ako pa rin kayo kasi nahandito siya. Dito, kasi ibig sabihin, may mga dapat pa rin na aksyonan. No? May mga dapat pa rin aksyonan. Aksyonan nyo na. Para tuloy-tuloy yung pasok niya. Dito sa sitwasyon mo. Pagdating sa pera. There's a new horizon. Ibig sabihin. Hindi ba sumasakit yung likod nyo? O may sakit kayo sa likod? Or someone? Sa iba naman sa inyo is may namatay na, in the past. Pwedeng mga mahal mo sa buhay o kung sino man siya. May nakita akong namatay. May devil ka, May biglaang magaganap o mangyayari sa'yo related to a work or mag-ingat pa rin kayo sa money. May pagsisinungaling na magaganap. May i-illusionin o may i-dreaming. Merong magsisinungaling related. Andun yung emotions, Feeling emotions. Iba sa inyo hindi gaano makakatulog or may mga isipin gabi-gabi or night shift kayo sa iba sa inyo. Merong tao dito or may mga tao na meron silang masasabi sa iyo na hindi maganda. Na handito, nasabi ko na yung kanina. Pero there's a dark thought situation or may mga tao na pangit ang sasabihin sa iyo.
Ay, ano ba to? May pupo. Kamusta yung health ni Aris? Ano pong ibig niyo sabihin? When it comes sa health mo, kasi the tower, oh. Sa health mo, medyo, ang nakikita ko dito is, may sitwasyon na hindi pa tapos. Kumbaga, yung holding ka ng nakaraan, no? Sa nakikita ko dito, may mga shocking situation when it comes sa health. Siguro andun yung may mga takot, may mga situation na hindi mo pa matatapos or hindi pa magtatapos sa health. Siguro, halimbawa, sabi ko sa iba, emotions, siguro by September madadala mo pa rin yun sa September. Kung emotional ka ngayon, madadala mo pa rin yun by September. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. May mga revelation ka na magaganap. Expect the unexpected sa mga health issue dito, ikaw or someone, or maybe a part of the family sa nakikita ko dito. Yeah, may expect the unexpected. May mga situation na maiinip ka, mababagot ka. Yan, may mga ganong sitwasyon. Lungkot no? Medyo malungkot ang nakikita ko dito. Malungkot siya. Pero syempre pero makakaahon ka sa lungkot na yun. Kasi why? May mga tao sa paligid mo, pwedeng family, close relationship, na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwedeng tutulungan ka nila, pwedeng sila yung magpapasaya sa'yo, ganyan. Or kung ikaw is very emotional, yun ang nakikita ko dito. Siguro lang to, mga lungkot o pagkabagot, ganyan, pagkainip. Iba sa inyo, ikaw or someone in the family, pwedeng mga hindi mo aasahan na mangyayari yung bagay na yun. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga unexpected, a blow of emotions situation. Tingnan natin ang career or trabaho mo, work. Kamusta ang career or work niyan, Aris? 10. Ano po to? Di tayo dyan. Okay, sa iba sa inyo, sa work mo, may tao dito, matagal mo nang kilala na meron siyang lihim na nasama ng loob sa'yo or galit. Or pwedeng ikaw ito. No? Or kahit hindi siya sa work, kahit family, kasi dito rin si family. May tao na matagal mo nang kilala na may sama ng loob sa'yo. Kinikim-kim niya lang. Or tahimik lang siya, hindi niya sinasabi, pero nahando nakatatak sa kanya na yung sama niya ng loob. Or pwedeng ikaw ito, no? Sa nakikita ko dito. Sa work mo, maraming taong galit. Maraming struggle, no? Or maraming hindi magiging maganda. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pero, stable ba ate? Stable ka naman sa nakikita ko dito. Yun nga lang, meron kang blockage.
no, sa iyong career or sa trabaho mo ngayon. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sana hindi kayo yan. Diba? Kumbaga nagkakaroon ng mga challenge. Sa iba naman sa inyo, hindi ko masabing, oo, yun lang ang nakikita ko dito. Emotional, yan. May mga unconsciousness situation. May mga sitwasyon na iniintindi mo na lang o naiintindihan mo. Doon, saan ka doon, ganun lang. Anong advice nyo kay Aries? Ang advice niya sa iyo, magpakatatag ka lang. Ang sinasabi niya dito, always have a purpose. Always, palagi mong tatandaan na kailangan you have a clear mind sa mga bagay-bagay, no, o sitwasyon mo. Be stable, focus sa your job, work, kailangan magkaroon ng stability. Siyempre, peace, ano, ang sinasabi dito, kumbaga, ano man ang uri, tingnan mo, di ba? Ano man ang uri ng situation o ng kung sino man nakakaharap mo, mabait o masama man yan, is, you need to be friendly, kumbaga, no? Alalahanin mo yung mga nakaraang sitwasyon and mag-pick up ka doon ng mga kung ano yung natutunan mo doon sa sitwasyon na yun, ano. Sinasabi rin dito na, syempre, alam ko naman na maaring hindi naman kay lahat yung nakikita ko dito, yung pagiging, magkakaiba kasi yun, no? Yung pagiging greedy, pwede kang maging greedy with your own na in a good term. May pagiging greedy na makasarili na masama, di ba? Pili ka doon, kung ano ka doon. Napili ko na naman kayo. Siyempre, iwasan mo yun, siyempre. And then, siyempre, huwag kang masyadong, umiwas ka sa mga tao na, yun nga, ano ba to? Na gagamitin ka lang, or don't use person, or huwag kang manggamit ng tao. Yun yung sinasabi dito. You need to be strong, you need to decide. This is a time to step up, ang sinasabi dito. It's time to living the past, or kinakailangan mo na this time na more on maturity. Don't be stagnant. And then, syempre, kailangan mo na mag-move on and take to the future, ang sinasabi dito. No, ito na yung kinakailangan mo ng kailangan mong pagtuunan ng pansin yung level up na magaganap o mangyayari sa iyo. More on maturity this time. Learn from the past situation. No? And sinasabi rin dito na makinig sa mga advice ng ibang tao, or you need na maging emotionally balanced, be creative sa thinking mo, use your intelligence, gawin mo, or ano ba to? Maging aware ka sa feelings ng ibang tao, or vice versa. You need to be sincere, and syempre, alalahanin mo yung sarili mo, or alalahanin mo rin yung ibang tao. No, i-let go yung mga bagay na kailangan ng i-let go. Try mo magkaroon ka ng self-evaluation kung ano yung mga bagay na want to transform or need to let it go. It's time to awake, ang sinasabi din dito, and awareness sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Arigato namaste, God bless.